salamat ko sa Ginoo nga nasa Marang, nasa Sheila o si Inday. Maubsan niya ang kuwan, maubsan niya ang mga ang sana mo ni ang youth nga kung sa kuwan karaan sa youth. No, muro bingaw pud ba nga wa na sila mo nang simba mi dire kami nga masinsin siguan. Wa na sa Marang mo tining ko sa tingin ko ibig nga mo ibe. Wa na may ari-ari sa Marang pare ako ni. Panagsa. Gusto ibig nga isog ng pastor lagi kay Lanzo kung dakan ng gasolina pero salamat sa Ginoo kay ang tanang butang sa luta sa kung kayo grabe jud ang kalawom sa ibalo sa Ginoo kay siya mo yung Panginoon sa tapos usay di ta kasabot sa butang pangan dagas ng kinabuhi mo question ta man man pero kung imo ding isubay ang imong pamalangtong sa puno sa Ginoo makaingon jud ang tanang butang gihanay sa Ginoo kita ra may di kasabot sa laom ng ibalo sa Dios. Pero gracias Ginoo nga nata karon. Pero sa ta mga to sa atong pagpunan karon, mga po sa ta. Amahan na langit nun, ining kahaponon, dakong pasalamat niya kanimo tungod kay itagaan nimo kagayonan sa pagtuon sa imong pulong. O kung naghangyo kanimo ang andama imong katawhan karon, ug sa usong alagad aron ang pulong among paghiusan karon, maghatag nila mo dugang alam kay balo may tungod kanimo ug sa imong kabuton. Maghatag kinamugdugang kanasig kalipay sa pagpadayon ng pag-alaga niya kanina. Kining ka Diyos ang pagtulong sa salamatan, pinangismalan sa ibugtong anak na si Jesus Cristo. Amen. Okay. Atong pagtulunan karon no, siguro tagsarin jud ni madunggan. Tagsarin jud ni madunggan tungod kay ako kung kasagaran niya pagtulunan, sayod mo na ho. Naadto sa kaluwasan no, ang gadzong gi di man siguro laom kadyo pero ato kaya kung gipalagman mahitungod sa kaluwasan mo nang kasagaran ng bantadyan ninyo more ko sa kaluwasan nga giunsa sa Dios pagluwas o unsa ang nature sa kaluwasan sa Dios ug ang mga katawan sa Dios luwas wala ko tayo na di ba ako nang gitudlo ninyo karon usa kini ka talagsaon nga pagtulunan talagsaon tungod kay tagsa na gitudlo og mao pud ni unta ang ahong maunta niya akong itudlo nga to sa Crossway sa Manila, no? Nasayo nun mo nga dito sa Manila tungod kay gitagaan ko kay gayon ni Bishop nga pastor ko sa kasa magtutudlo. Munang nakatudlo ko dito ka subject. Actually upat nang to. Kay ingos Bishop dito mulahos, duha ra yung natudlo dito. Bali tunga sa adlaw gikan sa bali sa adlaw gikan sa buntag ug paingon sa hapon. Nang kining duha wa na ma tudlo mao ni ron ako ning itudlo ninyo ano ko ning itudlo sa itong gan pero ako po ning itudlo ninyo usan jud panabot okay ang mensahe ning kahaponon na igsoon ako ning giuluhan kay giving man no giving ang giuluhan ni why is tithing no longer our basis for giving nganong ang paghatag og kapulo dili naman ni mo'y basihan sa atong paghatag. Daghang mo against ni ini. Tungod kay dunay mga tao kasimbahanan nga nagsulti nga dili pwede wadon ang tithe sa simbahan. Tungod kay mo na gitudlo sa Biblia sa Malakay nga mohatag tag tithes. Ug mapunay gitudlo ni Abraham nga ang atong apan sa pagtuo nga pang balaod naghatag na pud si Abraham og tithes. Mo natanaw na to karon ang ilang mga baruganan. Okay, balik ko na ha. Why is tithing no longer the basis for giving? Okay, suwat mo niya ako lang no. Why tithing is tithing? Sorry. Why is tithing no longer the basis of giving. Okay. Balik ko na ho. Sibot pasabot na ni. Nganong ang pagtayt o paghatay kapulo, di naman basihan sa atong panahon karon labi na sa church. May tungod sa paghatag. Okay. Balik ko na ho. Usa kini ka unending debate sa matag simbahan. Wa pasabot unending debate usa kini ka debate nga walay kahumanan. Kay dunay simbahan mag-ingon nga naa pa lagi ang tithe. Moingon pud ako sa simbahan, wa na lagi ang tithe.
Sa ato pa, gikan kaniadto hangtod karon og sumaabot dili ni maputol nga panagdebate. Apan ato lang tan-awon, dili sa itong kagalingong panabot, kung dili ato pong basihan sa wala ang kasulatan. Ang ubang simbahan, nag-discuss sila nga doon na pa'y kaya na po sila basihan. Di pa po tamoy yung sila basihan. Nasa sila basihan? Una basihan nila ang Malakay. Dadang tanay kapulo sa akong balay, aron doon ay pagkaon dito. Sulayi ako, makita ninyo no, nga ibukbuk ko, abrihan ko ang tamuanan sa langit, kung ibukbuk ko kaninyo sa mga dagayaon, gano'n na panalangin. Na ito mo, das balaod. Na po'y nagsunod, nagtayat karon, dili pinasikan sa Malakay. Sa balaod, dili pinasikan sa panahon ni Abraham. Nga pang balaod, si Abraham, naghatag nagtayat ni Melchizedek. Okay. Ato namang sumayo ni ahong apply karon. Okay. Why is tithing no longer the basis for giving? No? Ang ingon na it has been a subject of unending debate among churches. Okay. Different doctrinal views among churches mahitungod nganong nagtayt pa sila. Ha? Balik ko na ha. Dunay different doctrinal views nganong ang ubang simbahan karon doon na pa may tayt. Nagisgot ko sa simbahan nga nagtayt pa. Dunay duha ka views nganong nagtayt pa sila. Unang nga views, ilang gibarugan nga kinahanglan ang simbahan na apay tayt, the way of giving or the basis of giving tungod sa Malakay 3:10. Okay. Tungod sa Malakay, Malachi, no? Malakay lang pagbasa. Malakay 3:10. Mo nang sila mayon nga usa ka view nga napay tayo to ikin mo maliging us Malakay. Okay, atong basahon ang Malakay. Okay, ang Malakay. Ang Malakiyas atras no Mateo may sunod anak. Malakiyas 3:10. Kung ato sahon. Malakiyas 3:10. Nagaingon ang pulong diri Palat ang mata iso. Yes. So, okay. Hindi mo ako nakakli. Malakay 3:10. Nagaingon ang pulong sa Ginoo dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Nawa ha, dad-a ikapulo sa templo kay aron dunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang bintana sa langit ug ibukbuk ko kaninyo sa mga daon gayon ang mga panalangin. Ang question, nganong niingon man ang Ginoo pinaging Malakiyas dad-a ang ikapulo ngadto sa templo? Ngano man? Dad-a ikapulo ngadto sa templo aron dunay pagkaon. Unsa may nahitabo? Sa may nahitabo nganong niingon man si Malakay ngadto sa mga Israelita dad-a ang ikapulo ngadto sa templo aron dunay pagkaon dito. Ang question, unsa may nahitabo? Nganong ipadaman sa Dios ang ikapulo ngadto sa templo aron dunay pagkaon? Unsa may nahitabo? Ang nahitabo naa sa verse 8. Okay, atong basa mo ni ang nahitabo. Mo ni nahitabo kay way tao sa Israel nga nagbaytud-anon sa paghatag ng ikapulo. Tanawang hitabo nganong giingon ang Ginoo ang ikapulo sa balay aron nang pagkaon. Sa tupad ay ipada sa Dios ang ikapulo ngadto sa balay aron dunay pagkaon kay ang nahitabo dinhi wala na pagkaon dito. Kay ngano man wala na may pagkaon? Kay wala na sila nagdalag ikapulo. Ang question, ngano ba mas sila magdala ikapulo? Verse 8. Ingon ang verse 8. Sarap na to. Verse 8. Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Mangutana ko ninyo. Ingon si Malakay nga tos may salita. Ingon ang Dios pinaging Malakay. Matarong ba sa usa ka tawo pagpangawat?
Siguro, huna-huna sa mga salita. Lord, bakit may mga awat? Pero tanawa, asa sila ng awat. Matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Dios? Dili, apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi? Sa mga ikapulo o mga halad. Gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Ato ba day ang background day nganong nag-ingon ang Dios sa Malakay daday kapulo kay ang nahitabo dito sa daday kapulo dito sa pagkaon kay ang nahitabo walay pagkaon dito sa templo nga diin ang mukaon dito ang mga Levita. Kay ang mga Levita god mao kanay ngunay anak si Levi no mao ra nay anak sa 12 ka anak ni Jacob si Levi ray way juta. Di pa 12 sila. Kanang 11, gitagaan sa Ginoo yuta. Pero si Levi, wa tagay yuta. Kaya nga no, ang trabaho ni Levi, ginahi dun si Levi, nga mag-alaga sa templo. Wa man siya yuta, wa siya makaon. Ingon ang Ginoo, kamong 11, ang itang 11 kay Exo na may yuta, kamong 11, balaon na sa Ginoo, kinahanglan na kamong 11, na mamoy tinanom, ang ikapulo, ihatag ni Levi dito sa templo. Kasi si Levi nag-alaga sa templo, aron dunay makaon si Levi, samtang nagtrabaho siya sa templo. Ang nahitabo na yung ginundan ay kapulo. Kay, wala na pagkaon si Levi dito. Wala na pagkaon si Levi dito. Kaya nahitabo kay, wala na silang muhatag og time. Naingon ang Ginoo, tinulo ang tanang nasod. Ang context din, gibadlong sila sa Ginoo. Wala na mo'y hatag-hatag sa time. Nga ang time punta, ako nang dimando ninyo, nga ihatag ninyo ni Levi. Aron si Levi ang nagkandagan sa templo o isang mga kaliwat, dunay pagkaon aron mo sustainer ang buluhaton sa templo. Wag na mo magda. Wag na pagkaon dito. Sa to pa, ang gimanduan sa Malakay, ang mga Israelitas. Sa to pa, ang pag-ingon sino, daday kapulo ang gimanduan ng Israelitas, dili ang simbahan. Dili ang church. Nga naman, wala pa ba sa ang church? Di ba ningon si Kristo, pag-ari ng Kristo, ningon si Kristo, tukuron ko ako iglesia. Wala pa ang church din. Sa ito pa, ang balaod, naa sa mga Israelita. Wala sa church. Kristo nung matag mo na. Muna gibasihan sa bang simbahan na tungod sa Malakay 3:10. Pero ang konteksto, wa gisugo, wa gimando sa New Testament nga maghatag-tag ikapulo. Tagay ko na po versikulo. Nga nagsulti si Pablo nga ang kasimbahanan sa Dios maghatag ikapulo. Kinsa man si Pablo? Hintil nato mga si Pablo sa nakapostol natong mga hintil. Sa to pa, si kay apostol sa hintil, doon na siya gitudlo sa mga hintil. Munang nakasabot taron tungod ni Pablo. Pero wa ta kabasa sa gitudlo ni Pablo nga gitudloan ta pugato guys asa man kita. Gikan sa suwat ni Pablo ha. Ito mo kung sa kataas ang suwat ni Pablo. Ang New Testament gisuwat gikumpos og 27 ka libro. 27 ka libro. Gikan sa Mateo kutob pinadayag 27 na kabuok. Kay ba mo pilay na suwat ni Pablo din niya? 14 ka libro ang nasuwat ni Pablo sa New Testament. Pero di ka kabasa na si Pablo nagtudlo og hatag og tayo. Pero ang simbahan lagi, kasi gara simbahan, itudlo gyud sa dunay tayo tungod sa Malakay 3:10. Question. Gimando di ang Malakias 3:10 sa church na naaman sa Israel. Unsa? Ang mukaon dito sa templo, si Levi. O kay diyang mga kaliwat. Kaya si Levi, atong sa pagtulong sa Ginoo, si Levi way juta. Sa 12 ka igsoon, si Levi way juta. Ang 11 ka igsoon, mutoy gimando sa Ginoo nga hatag jud mo. Ikapulong ato aron mabuhi si Levi yung kaliwat kay sila nagtrabaho sa templo. Hinda ko, wa sila ang matag. Way pagkaon. Way pagkaon. O sa nakitabo, nga wa sila pagkaon. Imbis kay ang mga Levita,
magtrabaho sa simbahan, magsabaho sa templo, wa naman ning hatag ang mga ilang mga igsoon. Ilang mga kaliwat nga mga Israelites. Wa naman mo hatag ang nahitabo kasi pagkaon. Nagutman sila. Aron sila mabuhi, unsa man nahitabo? Wa naman ni hatag ng pagkaon. Wa naman ni hatag og type. Wa naman sila may kun-anon. Unsa man nahitabo sa gutom? Gutom. Unsa nahitabo sa templo nga gialagaran sa mga Levita? Naundang ang ilang mga tulumanon sa templo. Ngano naundang man? Be. Kaya kung tumagano naundang man. Di ba wala sila pagkaon, gutom na. Naundang ilang buluhaton sa templo ngano naundang man? Ha? Correct. Imbes kay sila dito sa templo, wa sila juta, nagbuhat sila sa tiles, no? Ano pero sa ilang mga kaliwat nga mga salita tungkol si kabuok, wa naman nito tanong sa paghatag sa kapulo. Wa sila pagkaon, gutom ang nahitabo, naundang ang ilang worship sa templo. Dunay mga butang nga naundangan naman. Tuan na sila nagtrabaho sa juta. Imbes kay wa sila uman, nanguman na naman po sila sa ato pa nagpasukol. Tanawa, asa na makita? Okay. Atong basahon sa atong basahon sa Nehemia. Nehemia, mo ni hitabo kay wa naman sila dagay pagkaon. Mo ni hitabo. Nehemia, saan ba to? Wa naman sila mohatag og type lagi. Kay ilang gikawat. So na kung panahon, once ang Ginoo nagmandog daday kapulo, di gali kang utuman ngawat ka na sa Dios kay mandog na sa Ginoo. Kay ang kapulo iya sa Dios nga ihatag ngadto sa mga Levita aron makakaon ang mga Levita. Mo nay mando sa Israel, dili mando sa church. Kay ang Israel under the law. Ang church dili under the law. Muna tanawan ni hitabo. Wa na sila pagkaon kay wa na naghatag sila tayt ang mga Israelita, ang mga unsika tribo ano mo hatag tayt kay ilang gipangawat. Ang nakitabo, naundang ang ilang worship kay nanguma na lamang taon ang mga Levita. Okay. Nehemia 3 CJs. Nehemia 3 CJs. Sunod gusto na sa Joshua. Joshua, Nehemia. Please, Jess. Nibaluan ko sa nga wala na hatagi sa ilang naandang bahin ang mga Levita busa na pugos pag uma ang mga Levita o ang mga mag-aawit. Ito ba sa Jess? Iyon si kuno. Tungod ni ini, gikasabaan ko ang mga opisyal tungod sa ilang pagpasagad sa templo. Okay. Onya, gitigom ko ang mga Levita o ang mga mag-awit o ipahimutang pagbalik sa ilang tagsa-tagsa kabuluhaton. Okay, tanawa ra god. Mo din ni hitabo. Mo nang niingon ang Ginoo ay kapulo sa akong templo kay dunay pagkaon kay hitabo day wa may pagkaon kay ang tayt nga ihatag unta sa 11 ka tribo ilang gikawat. Mo na ang Levita wa nay pagkaon, gigutom na sila mo tingin nga ibig gigutom. Ato pa gigutom naman sila. Nanarbaho sila kuma. Awa na hitabo. 3 CJs ingon ang J's diri ang bason pagbalik. Nahibaluan ko usab nga wala na hatagi sa ilang naandang bahin ang mga Levita. Busa napugos pag-uma ang mga Levita ug ang mga mag-aawit. Mag-aawit, nag-cross worship. Ang mga Levita nagkuhan sa templo, sila ay nagkuhan sa mga seremonyal dito, ang uban po na mag-aawit. Sa templo, gano'n, una-undang. Nang una-una, gutom naman eh. Wala nang pagkaroon, pag-uma na naman ka. Dili nga ana. No? Muna nga, ganang wala kay Chris badlong na kayo. Badlong sila kay wa sila nag-anong sa paghatag. Ug mao ni ang gibarugan sa ubang simbahan nga muhatag tag tay kay mo ni gimus wala kay Jesus. Niyon ko dili. Sumpa ko ni anak. Kay wa mo tudlo si Pablo sa iglesia nga hatag mo tay sama sa gihimo sa Israel ngadto sa Levita wa mo ingon.
pero gi-practice na sa uban tungod sa Malakay 3 Ang Malakay 3 balaod sa Israelitas. Kisa kita ka sa balaod ang 11 ka tribo nga muhatag ni Levita, ni Levi. Wa sa New Testament, asa man sa New Testament makita? Wala. Pero gi-practice na sa uban kay naa lagi Malakias 3 mo na yung usang baruganan nila. Pero ako, di ko udso ni anak, kay wa gisulti ni Pablo. Ikaduha ng baruganan, ganong muhatag sila tayo. Dili lamang sa Malakias 3, kundi na sila usa ka baruganan. Ang usa nila ka baruganan, muhatag sila tayo kay si Abraham po ning hatag og tayo. May sila, uy, wa man mi magsukad sa Malakay 3 ang among gibasihan sa paghatag na mugtay, pag-practice na mugtay, dili ang Malakay 3 kundi dili ang Genesis 14:20. Okay, atong tan-awon ang Genesis 14:20. Imulis kuhag man sila, maingon nimo. So, nganong hatag mugtay sa Israelita naman to, balaod man to. Moingon mo sila, bitaw balaod to. Pero wa man nagsunod sa balaod. Nagsunod ni Moises kay si Moises naghatag nagtay po pang balaod. Anak mo mukabig na po sila. Kaya itong pasahon ang Genesis 14:20 ug nganong mo na ilang gibasihan sa paghatag. Genesis 14:20. Ingon ang 20, dalaygon ang labing halandong Dios nga naghatag kanimo kadaogan batok sa imong kaaway. O gihatagan siya ni Abraham sa ikapulo nga bahin sa tanan nga iyang nailog. Ato pa nakita bang background ini si Abraham nakig-away sa mga murag mga gingharian atong mga panahon mga hari. Sa pagig-away ni Abraham ningdaog si Abraham. Karon nasugak niya si Melkisedek. Gitawag na si Melkisedek the most high. Giingon na sa Biblia nga si Melkisedek walay sinugdanan ug walay katapusan. O walay sinugdanan. Anong gitawag mo si Melkisedek ug walay sinugdanan? Nga tawo man ni si Jack. Basahan niya, si Melkisedek walay sinugdanan. Moingon po ng uban. Uy, mura din nag-Diyos si Melkisedek, no? Tinulungan na si Melkisedek, tao na si Jack. Pero nga nung naingon man ng Biblia si Melkisedek walay sinugdanan. Dili kinibuot-buot, dili buot pasabot niya. Pag ingon sa Biblia si Melkisedek walay sinugdanan, di buot pasabot niya si Melkisedek mura po Diyos. Ang buot pasabot niya, pag ingon sa Biblia nga si Melkisedek walay sinugdanan, ang buot pasabot, wa matres ang kagikan ni Melkisedek. Wa hibaw kay og kinsa iyang amahan, kinsa iyang ginikanan, ug disas sa gikan. Mo nang ingon si Melkisedek, wa kaya na isa. Nasa tingin ko na. Si Melkisedek walay sinog danan diwa sa wa matuki ang ijang kagikan. Karon nihatag si Abraham ni Melkisedek kasi Melkisedek sa una gitawag og the most high. Ato yung duman balik sa Israel, ang gihatag sa Israel ikapulo dili kwarta ha. Mga pananom dili kwarta. Kining kang Abraham nihatag pud si ni Melkisedek. Unsa may ijang gihatag? Tanom dili. Kwarta personal ni Abraham dili. Unsa may gihatag ni Abraham ngadto Melkisedek ingon nga ikapulo? Ijang mga inilog sa gubat, mga spoils of war. Katong nailog sa gubat, mo to'y gihatag ijang Melkisedek nga ikapulo. Mo na gibasihan karon duha ka views no nga gisunod sa mga kasibahanan karon nga kinahanglan mutay ta tungod kay ang Malakay 3 nagsulti nga dunay tayo. Muna gibasihan sa ubang simbahan. O gibasihan po sa ubang simbahan, muhatag-tag tayo, dili lamang sa Malakay 3 kay si Abraham naghatag ng ikapulo, wa pa ang balaod. Ang pangutanan na ulinjo karon. Asa man ta mosunod? Asa man niya baruganan ta muparog niini? Asa man niya baruganan atong pilion? Muhatag-tag tayo tungod sa Malakay 3 pinasikat sa balaod? Or muhatag-tag tayo sa Genesis 14:20 kay ninghatag pud si Abraham ug tayo munang si Abraham atong sundon kay si Abraham mao ang atong father of faith. Asa man taning duha? Asa ka tani? Pastor, mupili ko ba asa man ipahimutan kong type sa Malakay ba?
pinasikat sa balaod or ang Abraham pang balaod kasi Abraham ro pastor ahong father of faith. Asa man nga maruganan kaha ang injong murag gilapigan, murag gibarugan. Mali, asa man mo nga type mo baro? Asa mo pili? Type pinasikat sa balaod o type dili pinisikat sa balaod naghimong Abraham? Asa kay piliun ninyo? Muhatag kog type pastor dili base sa balaod, muhatag kog type base ni Abraham. Asa mo ka mo pili? Siguro mo pili mo nga tong Abraham. Pero kung kamoy mangutana, pastor, asa man ka? Sa tayt nga gihimo sa tayt pastor nga gihimo sa Malakay 3:10, balaod sa Israel, or ngadto ba ka pastor mo pili sa kang Abraham nga tayt? Kung mangutana mo na kay ba mo sa imong tubag, wala ko niining mahuha. Una, wala ko sa Malakay 3:10. Dili ko muhatag og tayt pinasikat sa Malakay 3:10 tungod kay Malakay 3:10 ang konteksto mando ka na sa Ginoo sa mga Israelita. Di man ta Israelita, church man ta. Wa na gimando sa church mo nang wa ko ni ana. Ug muyo mo ka, pastor, wa pang Israelita naghatag naman si Abraham. Wa pang balaod gihatag naman si Abraham. Musunod po kang Abraham. Ang tubag, dili kung kumusunod ni Abraham. Nga naman, na ako'y biblical support. Dili ako ni kaugalingon nga wa na ko mag-practice og type tungod kay ang type panahon to sa Malakay, panahon to sa salita, ang balaod. Di po kumusunod sa type, di po kumupractice sa type tungod kay sa kang Abraham po, bisag wa pagbalaod, wa po piliyon ng duha. Nga naman, doon na po yung duha kabutang nga ahong gibarugan. Una, nga butang, munang sa title pala manaho, giingon sa title, why is tithing no longer the basis of giving? Anong ang tithe? Dili naman basihan. Para na ho ha? Kung gitudlo nito, ngano ang tithing dili man basihan sa paghatag. Una, nganong dili basihan sa paghatag? Kay wa na gitudlo ni Pablo nato. Pila ka libro ang New Testament? 27. 14 ka libro ang gisuwat ni Pablo. Pero wa nagtudlo si Pablo nga mohatag og tithe ang simbahan. Munang wa ko. Ikaduha, wa pug ko mohatag og tithe, wa pug ko nagpractice og tithe pinasikat sa gihimo ni Abraham ngano man. Tungod kay una, mo ni ang rason nganong di na kumuhatag og tithe. Nganong di kumuhatag og tithe pinasikat ni Abraham. Kay ngano? Human ako nakahatag og tithe. Human ako. Human na. Wa pa kumatao nakahatag na og tithe. Ang tithe ni Abraham nga gihatag ni Melchizedek apil na ko ni adto. Kaya naman si Abraham ang akong father of faith. So si Abraham nighatag og tithe ni Melchizedek, ako kay kaliwat ng Abraham, pinaagi din ang Kristo, nakahatag na og tithe. Nganong mo tithe pamang ko? Tinuod ba pastor na kay basihan? Yes, na ko'y basihan. Daghang mo against nini, pero mo dyan yung basihan. Nga di na ko muhat, wa ko mag-practice og tithe, tungod kay una, katong tithe sa Israel na to, wa gimando ni Pablo sa church nga mag-tithe. Mo nang wa ko nag-practice nga na. Wa ko nag-practice og tithe, gumika ni Abraham. Pinasikat ni Abraham kay nga naman. Ngano maghatag mo og tithe, nga human naman gihatag ni Abraham ang tithe. Na-appeal naman ko ni adto. Okay, basahon na to ang Hebrews 7. Tanaw na to. Hebrews 7 ba to? Hebrews 7 Isa Yay, wala ko suwat dito ng sikulo. Hebrews 7 9 to 10 ba to? Basahon sa nato. Hebrews 7. Tanaw na to sa 9 ha. Ito sa tanawon kay wala masuwat dito sa outline ng bersikulo.
ha? Isa may hanap-hanap kung nagtagot. Basahon sa nato ha, nganong wa ko nag-practice og tithe based ni Abraham tungod kay para nako umana ko naghatag og tithe binigyan ni Abraham. Kanos ama ning hatag og tithe sa Abraham kausaran nitabo. Asa man makita nga si Abraham nagbalik-balik og hatag og tithe. Kausaran ning hatag si Abraham og tithe ug apil na ko niadto kay ngano man kaliwat mo kung Abraham sa pagtuo ni ang Kristo kay niingon man ang Ginoo ngadto niingon man ang Ginoo dito pa sa Genesis Abraham pinaagi sa imong kaliwat mapalangin ang tanan nasod ug ang kaliwat ni hisgutan diha si Kristo man muna ang tanan niya nagtuo kang Kristo kaliwat ni Abraham sa to pa kaliwat ko ni Abraham kaliwat ni Abraham sa to pa kung kaliwat ni Abraham kung nakahatag natong ginikanan og tithe kay diha namta sa bakan sa atong amahan na si Abraham nakahatag na pud tithe sa mo nang di ta magsugli-sugli. Hebrews 9, basahon sa lawas, magsugod ko sa 8 siguro. Kay murag na, wala akong masuwat ang akong diri sa outline. Kalimtan na akong suwat. Pero atong pakitaon ni hapon. Ingon din niya, ngarita sa 9 siguro, asarap ni 9. 9. Mahitungod sa mga pare, ang ikapulo, gipangubra sa mga tao nga may kamatayon. Apan bahin ni Melkisedek ang ikapulo gikubra sa tao nga buhi sa dayon. Sumala sa giingon sa kasulatan busa. Ano ba ni? 9. Busa makasulti ak kita nga si Libay, tanawa ha. Busa makasulti kita nga si Libay nga nangubra sa ikapulo mihatag og ikapulo pinaagi kang Abraham. Mangutana po ninyo mga igsoon. Kini nga pangutana. Diha na ba si Libay sa panahon ni Abraham? Wa pa. Diha na ba si Libay sa panahon ni Abraham? Wa pa. Wa pa si Libay. Pero nga nung si Libay nakahatag na may ikapulo. Di ba? Wa po kagits. Tanawa na atong basahon sa atong sabton. Verse 9. Busa makasulti kita nga si Libay nga nangubra og ikapulo, di ba si Libay pa say mukuha sa ikapulo, nga si Libay nga nangubra ikapulo mihatag og ikapulo pinaagi kang Abraham. Wa pa matao si Libay nakahatag na sa ikapulo pinaagi ni Abraham. Busa kita pod sama puta ni Libay nga bisag wa pa ta makatao nakahatag na puta ikapulo pinaagi ni Abraham. Busa wa nay subli-subli pa. Laro mo ko ng Biblia. Magpasabot sa akong gibarugan ako sa 14 verse. Wa gitudlo ni Pablo sa 14 niya kasinulat nga libro. Wa nagtudlo si Pablo nga ang church muhatag og tithe sama sa Israel nga tong Libay. Wala. Kay sa panahon na sa salita. Kung sa panahon po ni Abraham, bisag wa pa ang salita, naghatag na si Abraham og ikapulo. Mo ni ha, sa dihang ning hatag si Abraham sa ikapulo, kung ikaw magtutuo ka ni Kristo, kaliwat ka ni Abraham. Sa dihang nihatag si Abraham og ikapulo, ikaw ako nakahatag na usab sama ni Libay. Wa pa matawag si Libay nakahatag sa ikapulo. Gi-explain ni Pablo. Makaingon ta. Nganong insulti man si Pablo no? Nga sa panahon ni Abraham, wa pa matao si Libay. Nganong si Libay nakahatag na may ikapulo? Dito di ay nagika ni Abraham. Tanawa ra guro. Busa makasulti kita nga si Libay nga nangubra og ikapulo mihatag og ikapulo. Mihatag sa ikapulo pinaagi ni Abraham kay bisan og si Libay wala pa matao. Klaro na. Bisan si Libay wala pa matao, dito na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham sa diha nga gisugat siya ni Melkisedek. Grabe ka dun kalaw ang salabutan sa Ginoo no? Imagine ha,
Si Melchizedek ni hinabo ni Abraham ug si Abraham nakailaw si Abraham kay the most high priest bato siya nihatag sa ikapulo. Niingon si Pablo kay babaw mo nga si Libay nga nangubra ikapulo. Si Libay nakahatag na pod kay bisag si Libay wa pa mataho nakahatag sa ikapulo kay si Libay didto pa sa taguangkan ha. Sa bang termino didto pa sa taguangkan ni Abraham. Sama ra pod nga nakahatag si siya. Tanawa ra gud. Basi balay ko no pagbasa. Nindot ang pulong sa Ginoo. Mo ni hindi basihan. Na silipay mo panahon na tao nakahatag ng ikapulo. Tanawa ra gud o. Usuhon usbud ko pagbasa. Hebrews 7:9. Busa makasulti kita nga si Levi or Libay nga mangubra og ikapulo mihatag og ikapanapulong naghatag og ikapulo pinaagi kang Abraham. Dawa ha, nakahatag si Libay og ikapulo didto pa kang Abraham wa pa siya matawo. Ug i-explain din sa sulahan kay bisan og si Libay wala pa matawo. Awa, bisan og si Libay wala pa matawo, didto na siya sa lawas sa iyang katigulangan nga si Abraham sa diha nga gisugat siya ni Melchizedek. This as Libay dito na sa lawas sa iyang katigulangan nga si Libay bisag wa pa siya mata. Unsa kay giingon sa English nito? Naman ang may ko. Pero murag giingon dihag taguangkan. So may pa sa bodi. Kung si Libay kaliwat ni Abraham, di ba si Libay kaliwat ni Abraham? Wa pa matawo si Libay. Ingon ang Biblia, ingon sa Pablo, nakahatag na si Jag ikapulo. Kay dis aman si Libay, dito pa siya sa lawas siya katigulangan, wa pa siya matawo dito pa Abraham, kay kaliwat sa ni Abraham. Paghatag ni Abraham, bisag wa pa matawo si Libay, nakahatag na po si Libay. Usa kita usab, di ba ingon ang Biblia? Pinaagi sa imong kaliwat Abraham, usa. Wa mo yung mga kaliwat. Ang ingon, pinaagi sa imong kaliwat usa. Si Jesus, pinaagi mo sa imong kaliwat Abraham nga si Jesus. I-explain ni Pablo, mapanalangin ang tibok nasod. Ang tanang nituon ni Kristo, kaliwat ni Abraham. Sa ito pa, kakita, kaliwat mo ni Abraham, dito patas at lawas sa atong kaliwat, dito patas lawas sa atong katigulangan, sa atong amahan nga si Abraham, dito patas siya lawas, sa dihang nihatag si Abraham og dahil nakahatag na usab kita. Mo nang basihan di na ko muhatag og ikapulo. Di na basihan na ho ang giving sa tithes. Una na ho basihan ang tithe wa gitudlo ni Pablo. Gitudlo to sa Israel. Gitudlo to sa Israel. Israel is under the law. Church is not under the law. Church is under the grace of God through Jesus Christ. Ug ngani po ni Abraham wala po nagbase og muhatag og tithe ni Abraham. Sundo na si Abraham. Kay kausa ni hatag si Abraham og tithe og nalangkob niya ang tanan nga iyang mga kaliwat nga nakahatag na usab og tithe. Bisan si Libay wa pa mataw, bisan kita usab wa pa mataw, nakahatag na og tithe. Mo nagwa ko nining duha. Sa ato ba pastor, kung wa ka nining duha, sumas imong gi-explain nga baruganan unsa may basis sa atong paghatag. Okay. Mo ni ang basis sa atong paghatag. Dili tight ha? Dili tight. Okay. Ang kamot ko nila pag-irisya kay pag-irisya na. Naghaling ka? Okay. Kung sa man di ay basis nato ingon nga church sa giving. Okay. Ang giingon din hiya the New Testament principle of giving, the New Testament principle of giving, that giving is motivated by God's grace. Dili sa ikapulo. Wa ka gi-motivate nga mohatag kag wa ka mo-motivate nga mohatag ka pinaagi sa ikapulo. Muhatag ka kay ang nag-motivate nimo God's grace. Okay. Okay mo dai. Tapo ba ni? Dili. Pwede na no? Okay, tawa ha.
The New Testament principle of giving. New Testament church. Ang church dili Israel. But pasabot, di ta mag-type kay di ta Israel. Church ta. Ang church under God's grace. Dili po ta mo type nga mosulog kang Abraham kay humana ta naka-type pinaagi kang Abraham. Di tapos na ni Abraham. Sa dihatag si Abraham mo type nakahatag na punta. Natapos na atong paghatag. Pinaagi kang Abraham. I-explain ni Pablo. Okay. The New Testament principle, the New Testament principle of giving, the New Testament principle of giving, that giving is motivated. Kanang gipalihog ka ba? Is motivated. Kalimot kung spelling noon. Motivated by ikapulo. By God's grasya sa Ginoo nga namuhatag ka. Kaya ang balaod God dito grace pato sa compulsory. Usa ka compulsory? Ang compulsory gani ang sugot kag sa dili hatag kag ikapulo kay balaod man. Pero sa grasya dili compulsory. Unsa man? Voluntary. Voluntary gani kanang pasya sa imong kauga. Lingon kan wa na pugos ba? Okay. The New Testament principle of giving is that giving is motivated by God's grace. Saan ang principle? The principle of giving. Saan ang principle? Ino da. Kana ko yung principle. Pastor, kini ko yung prinsipyo. Saan ang prinsipyo ay? Sige, matagsasagot ang prinsipyo. Ha? Yes. Muna pinaka-simple nga tubag, baruganan. Kaya ang prinsipyo, mamut pasabot, taking hold the foundation. Muna imut pasabot sa principle. Taking hold the foundation. Bisag asa ka ni sa eskwelahan. Makatunan ni mo ni. Ngayon may saan ang principle? Simple na. The principle, taking hold the foundation. Bukod pasabot sa Bisaya pa, ang prinsipyo, mao ang pagkupot sa pundasyon. Kung sa may pundasyon na to, may lahin ang kamatuuran man. Sa ito pa ang prinsipyo, mao ang pagkupot sa kamatuuran. Kaya may iyon sila, mo ni prinsipyo, di na kamatuuran, ayaw tuon ni anak. Kaya mo nga kay prinsipyo, mao ang pagkupot sa kamatuuran. Ang question, unsa man nga kamatuuran nga atong gikuptan mahitungod sa paghatag. Ang kamatuoran nga atong gikuptan sa paghatag nga ang paghatag nakabase motivated by God's grace. Okay, tan-aw na to ning God's grace. Unsa man ning grasya sa Ginoo? Muhatag ka, gani man ning God's grace ha. Muhatag ka kay dunay nagmando nimo. Ang nagmando nimo dili imong kaugalingon. Dili imong pastor. Dili ang tantaw nagpalibot nimo, ang mumando nimo ang Dios. Motivated by God's grace gani. Okay. Kining God's grace mga igsoon. Aho ni si Jang gitagaan og words, gi-acronym na ni. Pero mao ra gihapon. God's grace. Okay. Amo na ako sa sa to? Ang atong principle of giving, ang giving motivated by sa to God's grace. Ang mininga ng grace ha, aron makatunan ninyo aron inig. Uli ninyo makahinumdum mo ni inig. Hinumdum mo ni inig. Ang ato na paghatag no, tungkol sa Biblia, motivated by God's grace. Ang grace ang ibutang meaning. Una, nganong grasya man ang paghatag na to? Una, the grace of giving. Okay. Ang grasya sa paghatag, nganong grasya ang paghatag tungod kay ang Dios mo'y namuhat sa atong kinabuhi. Kung ang Dios gani mo'y nagmotivate nato sa paghatag, usa ka na kapaghatag nga
dunay generously. Okay, basahon na to ang 2 Corinthians 8:1-5. Okay. 2 Corinthians 8:1-5. Okay. Okay. So may gihisgutan sa 2 Corinthians 8:1-5. Di ba mo ni basahon ninyo ni bersikulo ta kanang hatag kanang kasagaran sa halad. Kita basahon na nganong motivated by God's grace dili sa 10%. Okay. Mga igsoon, buot na mo nga masayod kamo sa nahimo sa mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang apan ang ilang kalipay labihan kadako. O tungod niini naghingapin ang ilang pagkamangihatagon bisan sila mga kabus kayo. Makapamatuod ako nga sumala sa ilang marangan ug labaw pagani niya na naghatag sila gikan sa ilang kaugalingong kabuton. Ningon din sunahan, mihangyo sila kanamo ug gani namugos nga tugutan sila sa pagtabang sa katawhan sa Dios didto sa Judea. Ang gibuhat nila labaw pa kaayo kaysa among ginapaabot. Una sa tanan, una sa tanan, gitugyan nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Okay, nag-base of giving. Okay, ang G, unsa ning G? Ito na unsa kaning G? Kung ang Dios mag-motivate na to, unsa kaning G? Kung ang Dios mag-motivate na to paghatag, we give or they give generously. Saan ang hatag na generously? Hatag sa imong kaugalingong kabuoton. Nani makita sa verse 2. Okay, basahin na ito ang verse 2. Isulayan sila pag-ayo, pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang. Apan ang ilang kalipay day, generously. Apan ang ilang kalipay, labihan kadako og tungod niini naghingapin ang ilang pagkimetagon. Naghingapin generously. Kalipay nga paghatag, naghingapin nga paghatag. Muna tinuod mga igsoon. Once nga ang Dios mamuhat sa imong kinabuhi, ang imong paghatag generously. Okay, nakuha na itong usa ka letter. Generously. They give generously. Nara sa English na, they give generously. Ikaduha, unsa man? Letter R. They give relatively. Unsa man relatively? Hatag sila sumala sa ilang maarangan. Relative. Kanang sumala sa maarangan. Okay, babasa mo na ito dire. Verse, asa ni makita? Verse 3a. Ingon sa 3, baka pamatuod ako nga sumala sa ilang maarangan. Tawa ha? Naghatag sila sumala sa ilang maarangan. Relatively. Agani nihatag sila sa kalipay. Naghingapin nga pagkametagon, no? Generously. Ang kini, naghatag sila sumala sa ilang maarangan. Ay katulo, manahang R. Katulo, A. Sa mani? They give abundantly. Naghatag sila nga dunay abundansya. Nga naman, nanawara ko do, verse 3. Naghatag sila, makapamatuod ako, na sumala sa ilang marangan. Naghatag sila, og labaw pagali ni ana. Naghatag sila gikan sa ilang kaugalingong kabuoton abundantly. Naghatag sila sa ilang marangan og labaw pa ni ana abundantly. Okay. Ikaupat. Kining G. C. They give. Lisod kong basa na ini. They give conscientiously. Usa ng conscience? Utok. They give conscientiously. They give conscientiously. Buat pasabot, conscientiously, naghatag sila sa ilang kaugalingong kabuoton. Mabasa na to. Okay, so na to. Verse 3. Makapamatuod ako nga sumala sa ilang marangan.
relatively, ug labaw pa gani niana abundantly. Naghatag sila gikan sa ilang kaugalingong kabubuton conscientiously. Inana ang tao nga motivated by God's grace. Ato na yung giminingan ng God's grace. Aron masabtan nato ni kulit. Pwede ninyo na-imprintan ni Second Christian o ganahan. Sunod. Last. E. Essentially. Essentially ang gibutang din. Ano man? Ingon na ako sa outline na they give themselves essentially to the Lord. Okay. Nganong nihatag sila generously? Nganong nihatag sila relatively? Nganong nihatag sila abundantly? Nganong nihatag sila conscientiously? Nganong bang nahatag ba nila na? Nganong bang kaya man nila bisag labihan sila kalisod? Pero nganong nahingapin man ilang paghamatagon? Unsa na nahitabo? Verse 5. Na nahitabo. Ingon ang verse 5. Muna nakahatag sila generously, muna nakahatag sila relatively, abundantly, consciously, kaya doon ay nahitabo silang kinabuhi. Una. Ang unang nahitabo mo niya. O ang gibuhat nila, muna nilang gibuhat. Ang gibuhat na, labaw pa kaayo kaysa among gipaabot. Nga naman, kay una sa tanan, doon ay nahitabo. Kay una sa tanan, gitugyan ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Sa ato pa, dili ka kahatag niini nga utanga kung wala pa nimo una gitugyan imong kinabuhi sa Dios. Sakit ang paghatag, na pobre ka, lisod ka adto paghatag kay nga naman mao ning hatag wala yaho. Nagkalisod ba pug kuron? Wa mo koy bugas ang anak ang naghana nang eskwela pa, wa pay pamasahe ug wa pay paon. Sa amo ning hatag mo sulingan, wa na yaho Ginoo. Sorry lang Ginoo sa kumuhatag. Pero nga nung nakahatag na sila, gingon Biblia, labihan ang ilang kalisod. Pero wa sila pagduha-duha sa paghatag. Naghatag sila generously, naghatag sila relatively, naghatag sila abundantly, naghatag sila conscientiously, nga naman lang nahimo. Kaya una sa tanan, una nila gihatag ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Sa dihang nahatag na ang ilang kaugalingon sa Dios, nakahatag na sila ni Ining. Huwag pasabot na ikso. Once nga ang Diyos mamuhat gihatan nimo, nagis grasya, isa kung sa katalisod, muhatag ka, sumala sa ito. Gingon rin na mubus pagdani. Nihatag sila sa pagulipon, labaw sa ilang maarangan. Sa ilang maarangan, labaw pa silang maarangan. Kay unas tanan, gitugyan ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Okay, kung basaho na, ang last, they give, ang letter A di ay, they give themselves essentially to the Lord. Okay, essentially to the Lord. They give themselves essentially to the Lord. The essential thing, tama ha? They give themselves essentially to the Lord. The essential thing is they give themselves first to the Lord. Sa to pa, ang essential thing, they give themselves first. Kini ato na itong hinumduman eh. First. They give themselves first to the Lord. Mao day unang nahitabo. Gitugyan ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Di ka way taong makahatag niini kung walay grasyas Ginoo. Mo nang gitugyan ang ilang kaugalingon ngadto sa Dios kay una nakadawat usab sila sa grasya sa Dios. Nag-ingon magud dinhi ha. Nanawa ra God. Mungutana pud mo na. Pastor, ganun gihatag man ilang kaugalingon una ngadto sa Dios. Unsa may nagmotivate nila nganong gitugyan nilang kaugalingon ngadto sa Dios. Ibaw mo igsoon nganong gitugyan ng kaugalingon ngadto sa Dios. That's verse 1 to pa. Ingon ang verse 1. Mga igsoon, buot na mo nga masayod ka mo sa nahimo sa mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios. Mo dahil gitugyan ng kaugalingon ngadto sa Dios, una nilang gibuhat, tungod kay una pud nga hitabo nakadawat sila sa grasya.
Ang taong nakadawat sa grasya sa Dios magtugyan sa iyang kaugalingon una ngadto sa Dios ug musunod ra ang mga maayong buhat. Muna ang maayong buhat niya kay nakatugyan naman sila sa kaugalingon sa Dios tungod sa grasya sa Dios. They give generously, they give relatively, they give abundantly, they give conscientiously, and muna kiingon na last, they give themselves essentially to the Lord. The essential thing, they give themselves first to the Lord. Muna mga igsoon. Sa ito pa, why, balik ka sa pupunta na, why is tithing is no longer the basis of giving? Balik ko na ho. Ang tithe, kung mag-iskutag malakay Christians, mandon to sa Israel. Israel is under the Mosaic law. Church is not under the Mosaic law. Kaduha, nganong din punta mo hatag, bisag wata nagbasis malakay, kung nagbasis sa Genesis 14:20 ni Abraham, di na punta mo hatag sa tithe kay human na ta, nakahatag dito pa ni Abraham. Tato pa, ang basihan na ito sa maghatag, hatag ta, gumikas gracias imo. Muna gitudlo ni Pablo. Kung giingon pa gani sa 2 Corinthians 9:7, sa to, ang nagpugas og jutay, mag-ani og jutay. Ang nagpugas og daghan, mag-ani daghan sa to pa. Gamay na libad ako, basta imong paghatag sa to, ang nagpugas og jutay, mag-ani jutay, ang nagpugas og daghan, mag-ani daghan. Kay ang Dios naging kay ang Dios love the cheerful giver. Kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Unsa nang hatag nga malipayon? Kana yung kabuton ba? Kung pasabot, naghatag kag kung nagpugas ka gagmay, pinaagi mo na sa imong kalipay. Mag-ani pug kaon, suma sa imong gihatag. Ang nagpugas og daghan, ang Dios og jutay, mag-ani jutay. Ang nagpugas og daghan, mag-ani daghan. Buot pasabot, di mo pasabot kay jutay na di naka-cheerful kay gi-explain ni Pablo sa sunod. Ang naghatag og jutay, mag-ani jutay. Ang naghatag og dako, magkaani og dako. Kung sa gi-explain ni Pablo dito nga buting nun, maghatag mo kag jutay ug maghatag mo kag dako, basta klasikasin ka na ang Ginoo malipay ang higugma sa naghatag nga malipayon. Bugas ka gamay. Kalipay nimo na. God. Bugas kag daghan. Imo nang kalipay God. Mo na ningon si Pablo, God loves a cheerful giver. Mo na basihan sa New Testament. Pastor, panalitan mo hatag kong tithe. Makasama ba ko na? Kaya wala mo kay tithe? No, dili. Bisan pag muhatag kag 20%. Basta ang imong paghatag na karon, pastor, muhatag ko ng tithe. Muhatag ko kuno 10%, muhatag ko kuno 20%, muhatag. Wa na basihan sa amount. Basta ang imong gihatag nakabase sa cheerful nga giving. Dili nakabase sa malahon. Nakabase na sa imo. Kasi palitan ako. Ako na ko'y kwarta karon. Una-una ko muhatag ko karon. Ako'y makiko. Suman ako sa bubuton. Ngam na muhatag ko 10%. Nihatag kong 10%, dili nakabase sa balaod. Dili po nakabase ni Abraham. Kung dili nakabase sa akong kabalingon, kabubuton. Bisan paglabos 10%, bisan pag 20 na ako. Kaya nga naman, ang nagbugas o jutay, kanig jutay, nagbugas o daghan, nagkanig daghan, kay ang Diyos manahigugma sa naghatag nga malipayon bisan sa jutay nga paghatag, bisan pa man sa daghan nga paghatag. Muna ang prinsipyo ng giving. Thanks. Ang puta, amahan ng ito, salamat sa iyong pupunan karon. Nalay ko ng kasunod tapusan naman sa pangalan ng Jesus. Amen.